Mark C. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Mark C. If symptoms persist, consult your doctor. Our town, our radio, radyo natin. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, the 7 Great World End Time Events. Dito lamang po yan sa 103.9 radyo natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Shalom! Umaga po. Ang Yeshua the Messiah Fellowship na siyang maghatid sa inyo sa ngayong umagang ito ng malagang balita patungkol sa ating kapanahonan, lalo na't kung ano man ang sinasabi nito sa Biblia. Ang balita ng Yeshua the Messiah Fellowship Incorporation at FSG Church Cainta Rizal, ihatid sa inyo ngayon ang mga pangyayari nga na magaganap din sa Great Tribulation, na kung saan ang The 7 Great World End Time Events na mababasa sa Biblia, Aklat ng Payag o Revelation mula chapter 6 verse 1 up to chapter 19 verse 1 up to 21. Muli na advice po na ang lahat na nakikinig na hindi maayos sa kanilang pakiramdam, lalo na kung mayroon kayong heart failure, ay na-advise ko po na sa programang ito ay wag po muna tayong makinig. Opo. At ito po ay sapagkat ay masyado pong mahirap ng mga pangyayari na darating sa ating mundo po ang ating tinatalakay. At kung sa ngayon, pagkatapos po ng rapture, ang pinakadulo ng ating panahon sa ngayon, at ito ay ang 7 trumpets, ang 7 bowls, at ang 7 trumpets, 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. Pansinin po natin ang dito ngayon sa aking pagbabalita ang number 6 at 7 ng trumpet. Dito nagpapasimula ang matindi, mas matindi pa sa mababagit sa bungad ng mga ating pagbabalita sa ngayon. Kung ang matinding salot na ibubuhos sa kalupaan dahil sa paghari nga ng ating kaaway ang si Satanas, kung saan ang walang ibang motibo sa ang ating mga tagasunod ng ating Messiah ang may iwan ng rapture ay upang sila itong may iwan sa rapture, na kung saan ang pagpasok ng Great Tribulation pagkatapos ng rapture. At kung may iwan man o mayroon mang maiiwan, at marami pong maiiwan ayon sa Revelation na pahayag, ay dahil ang lahat ng ito nga ay sinatawag nga last chance ng salvation, pero ang maliligtas dito sa Great Tribulation, sila yung ipipreserve para sa kingdom, kalupaan ng mahal na Yeshua in human form. Ang lahat na makakaligtas sa sa Great Tribulation, sila yung ipipreserve para na sa kaharian sa kalupaan ng ating mahal na Mesiyas. Kung saan, ayon na nga sa ating nabasa, na papasok na tayo sa pangalawang silyo, na walang iba kundi ang Great Tribulation onwards. At
sa ngayon, kung ano man ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon, nakikita natin na kung mapapansin natin ang mga pangyayari ay pangbuong mundo na ito. Pangbuong mundo. Hindi ordinary. Kahit ang mga rally nakikita natin, maging ang Philippines, no, makikita natin halos ng buong mundo na nandoon na ang mga rally, nandoon na ang makikita ng buong mundo ang mga rally na ang Pilipino ay nagkakaisa para sa sinusulong nila ng kalayaan o ang pagpapauwi na nga ng ating Pangulo. At dahil ayon pa sa kanyang lawyer, si Attorney Hoffman, na sa isang lawyer, hindi kanyang lawyer, kundi komento ng isang lawyer sa California, siya ay naniniwala na ma-acquit sa lahat ng charges na iharap sa kanya, sa ating dating Pangulo. Ang higit sa lahat na ating aasahan dito ay ang intervention ng mahal na Yeshua, mahal na Yahweh sa ating bansa, na magkaroon ito ng patuloy na kapayapaan, dahil ayon na rin sa ating mga nababasa sa Biblia at sa mga modern prophets na ating pong tinitingnan din at binabalanse ang lahat ng ating naririnig mula sa kanila, na ang Philippines ang mag-stand para sa end time revival. Tayo, ang mga Pilipino, ang siyang gagamitin sa end time revival. Ito ang parating pinaparating sa atin, kung hindi tayo magbibigay atensyon sa ating papel na ibinibigay sa atin ng ating Mesiyas, tayo nga ay haharap sa mga pagsubok na hindi natin na maasahan bigla-bigla na lang. Ito mga pangyari na ito, kala natin tumahimik na, no? Bigla na lang sumulpot. So wala tayong ibang kakampi dito ngayon. Hindi ang lakas ng tao, hindi sa ano pa man ang pag-asa natin ilagay sa tao, kundi ilagay natin sa ating dakilang Mang Yahweh, sa ating mga panalangin, at higit sa lahat sa ating mahal na Yeshua, na ang ating bansa ay paikutan ito ng mga angels. Wala namang imposible sa kanya kung tayo ay manalangin, at ang kapayapaan ay maiuwi ng maluwalhati, at ang ating mga kababayan ay manatili sa ating panalangin kung tayo ang ating kakampi, ang ating mahal na dakilang tagapagligtas, ang ating mahal na Yeshua. Ang ating bansa ay tuluyan itong tatahimik dahil mayroon siya itong malaking programa na ang sinasabi ko na siya ang magdadala ng end time revival. Ang Philippines, yan ang noon pa man na parating binabanggit ang malaking gawain na ito na magaganap sa ating bansa. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, kung hindi natin ito papansinin, ang kanyang call, ang assignment para sa Philippines, ito nga ay mangyayari ganito kaguluhan, dahil hindi natin binibigyan ng panahon ng pagiging attentive doon sa kanyang call na ang revival sa end times ay magaganap na. Ano nga ba ang patungkol sa revival ng end times? Walang iba kundi ang restoration. Ang restoration ng kanyang banal na pangalan, ang mag-ama, pangalan ng mag-ama, Yahweh, at saka Yeshua. Dahil lumalabas na nga ito ngayon, dahil ito nga ay gagamitin na doon sa Great Tribulation. Ito ang revival. Hindi ito ang revival ng kanyang ministry. Dahil noon pa man, mula sa kina Apostol Pablo at hanggang ngayon, ang kanyang ministry ay nandyan, miracle, signs and wonders, name it. Lahat ng kanyang ministry, makikita mo na nangyayari pa. So, ang pagsabi nating revival, ibig sabihin, nandoon na siya, nandyan na, tapos nawala siya. And then, ibabangon muli
ka. Yun, i-revive. Re-revive ang kanyang banal na pangalan dahil ang kanyang banal na pangalan ay mahalaga ito na ma-revive ang Yahweh at saka Yeshua dahil ito ang magiging itatatak doon sa Great Tribulation. Kung hindi tayo magiging attentive sa call na ito, magpapatuloy ang mga kaguluhan na ito. Kung hindi natin siya bigyan ng daan para sa Philippines. Dahil ang Philippines, wala tayong magagawa, no? Kasi ang Pilipinas talaga ang kanyang napili na siyang magdadala ng end time revival sa buong mundo. Ito ang end time revival kung saan ang kanyang pangalan ibabangon muli ang kanyang pangalan ng mag-ama, ang Yahweh at saka Yeshua, dahil ito nga ay itatatak nila sa Great Tribulation, sa mga maiiwan sa Great Tribulation. Ngayon, hindi natin nililimitahan at hindi tayo nagko-comment o nag-judge sa kahit ano pa man na mga sektor o ano pa man na mga churches. We do not condemn any one of you. We do not condemn that. All we have to do is to say to you what kind of revival that is coming. This is about, dahil ang salvation na by grace through faith ay matatapos ito during rapture. So ano ang kasunod na salvation na iaalay sa mga may iwan? It is about His name. It is about the old name, the Hebrew name, the Yahweh and Yeshua. This is all about the name. The revival that is coming in our nation is all about their name. Dahil ito ay kanyang ipopronounce throughout the nations of the earth, dahil ito nga ang siyang tinatalakay niya sa Book of Joel, ang pagbangon muli ng kanilang pangalan, dahil ito nga ay gagamitin sa Great Tribulation, dahil ang by grace to faith ay mawawala na ito pagdating ng rapture, pagkatapos ng rapture. Ito ang way formal salvation sa Old Testament. Kung kaya't ang ating mga mangangaral ay patuloy na pinapaliwanag ang salvation, pananampalataya, paulit-ulit pananampalataya by grace through faith. Manampalataya tayo na ang kanyang ginawa, na napako siya at yun ang dugo na tumigil sa kanya, yun ang ating kaligtasan. If we go back to the Old Testament, it's also same as blood pa rin, paladang hayop, pero hindi ito ang nakapagbigay sa ating Ama ng fully na redemption sa mga na ano sa atin sa kasalanan, no? Kung ating babasihan, maging si Daniel, siya nag-aantay sa white throne judgment. Alam mo, lahat yun. Ang white throne judgment kasi, ay ito yung, what we call this, para ito sa mga patay. Okay? Para ito sa mga patay. Ang iba mabubuhay dito pero hindi sila ma-judge. Bibigyan sila ng chance. Sa kanyang pagkabuhay, dadaan sila sa Great Tribulation. Ang iba. Pero ang iba hindi. Hindi sila mabubuhay. So, yun ang nakakalungkot sa mga hindi mabubuhay muli. Kasi kung sa unang pagkabuhay muli, yun ang yung tinutukoy ko ngayon, yung pangalawang pagkabuhay muli. Yung unang pagkabuhay, yun na yung mabubuhay para sa rapture. Okay? Na sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, 15 up to 17, na mabubuhay ang ibang patay na banal. Kasi ang pagsundo o rapture ay para lang yun sa mga banal. Okay? It must be clear na ang rapture ay para sa mga banal. Okay? Kaya atin itong binibigay ang kaliwanagan kung bakit may rapture, bakit may Great Tribulation, ipipreserve nga ang unang-una na para mag-serve sa kanya sa kaharian. Yun ang about rapture. Ang buhay ito, buhay na ira-rapture, may mga patay na mga matay na banal. Yun, mabubuhay sila para sa rapture. Okay? Pero itong sinatawag natin na white throne
na white throne judgment. Ang iba nito sa rapture, kung ang iba nito papasok sa great tribulation, kung mabigyan sila ng chance na mabuhay sila, hindi sila sa what we call this, mabubuhay sila na kailangan ng white throne judgment. Dadaan sila sa white throne judgment, okay? Kasi hindi mo man pwede na yung mga matitira, may iwan, ay dadalhin sa kalangitan, no, sa kanyang paraiso. Hindi, dito to sila sa lupa. Ito yung ipipreserve din. Pangalawang ipipreserve na papasok sa Great Tribulation dahil sila yung mabubuhay doon sa paghahari ng mahal na Yeshua sa kalupaan. Kaya ang white throne judgment na mangyayari, kahit yung mga noon nangamatay noon, bibigyan sila ng chance sa white throne judgment. Kakaiba yung sa atin sa ngayon dahil sa atin kapanahonan is by grace through faith, ang lahat na mayroong nanumuhay na may pananampalatayang buhay. Okay? Buhay. What we call this, buhay na pananampalataya ay ito ang mararapture, no? Buhay o patay na namuhay ayon sa kanyang kalooban, na maratnan na ang rapture, na banal, okay? Banal ito. Wala itong halong, banal. Ay mararapture. Yun ang nakikita natin dito sa Bible. So, kung papasok man sa Great Tribulation, ang may iwan, ito ang last chance nila. Last chance for their salvation na makakapasok sila sa paghahari na ng mahal na Yeshua. So, ang pangalawa nga, sa Great Tribulation na talakay natin, ang pangalawang silyo na nagsimbolo ng pulang kabayo, lumitaw ang nakasakay at binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Ito ang pangalawang silyo kasi ang unang silyo sa atin ngayon na ito. Okay? Balik po tayo sa unang silyo kasi 7 ito na silyo, mauuna ito. And then, pangalawa ang 7 trumpets and then ang pangatlo ang 7 bowls. Ang ating tinatalakay ngayon ay ang rapture, no? At ang katapusan ng rapture, which is rapture. At ang may iwan ay last chance nila sa salvation dahil hindi sila nadagit sa rapture. So, dadaan sa Great Tribulation. Kasama na dito ang pamamalakad na ngayon, parang nagpapakita na sila ng one world, one religion, one currency. Ganun na ang dulo nito na pagpasok sa Great Tribulation, which is ang pangalawang silyo ang simula. Ang pangalawang silyo sa Revelation chapter 6 verse 3 onwards, after 19, Revelation chapter 19. Pero titingnan natin ang kung saan papasok dito ang the 7 great world in time events sa 21 na mga events na ito. So ang sa pangalawang silyo na alisin, sa Revelation chapter 6 verse 3, ang pula ng kordero, ang lumitaw ang silyo ng alisin ang silyo o i-open ang silyo. Pulang kabayo ang lumitaw na sumisimbolo ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng malaking tabak. So, this is it. Pero before rapture kasi may mapupurma na dito na war. May gira ito dito. So, dito ang kumbaga sana ito ang pinali, ang pinaka-climax na sa gera dito sa second pangalawang silyo. Ito ang climax na. Mapapasimula before rapture and then katulad yan ang nasabi ko na noon, natalakay ko nga yan noon na mapapansin natin ang mundo. Unang maglalaban ay Amerika at ang China. Binanggit ko yan sa radio before pa. Binanggit ko. Ang unang maglalaban dito ay ang Amerika at China. Nangyari po. Ang pangalawa nito ay ang sa Asia naman. Pag ang Japan, ang Japan ay umangat. Ang Japan patungkol sa pag-alyansa. At umano siya, pumaibabaw siya. Ito na, ang gera nito ay tuloy-tuloy na ito.
papunta na ito sa Paris. Pero Great Tribulation na ito na mga panahon. Tuloy-tuloy na kaya hindi pa pala Great Trib kasi ang Great Trib ay after rapture. So kung sa unang silyo ay mayroon dito bagong rapture, mayroon ng kaguluhan, may gira dito. Pero una nga, sabi ko, nandiyan tayo sa una, sa una pa lang tayo. Balik tayo sa una. Ang China at Amerika mag-aaway, magkaroon ng awayan, girian. So, nakita natin, ang unang nila, nagkaroon sila ng paglalaban tungkol doon sa microchips. 'Di ba? Kung I advise yung mga episodes na ating mga nakaraan ay dapat natin subaybayan yon dahil yun ang magbibigay sa ating lahat ng kaliwanagan kung bakit ito nangyayari sa atin sa ngayon, no? Ang sinabi ko noon, ang microchips na pinag-awayan ng China at saka ng Amerika, na ang Taiwan ngayon gusto nilang noon pa man gusto nilang makuha ang Taiwan kasi nandito galing sa Taiwan ang magagandang microchips na galing sa Amerika. Yung mga gumagawa ng microchips ay galing to sa Amerika. Nag-aral sila, mga Taiwanese ito nag-aral doon na pinauwi ng kanilang president at binigyan sila ng lahat ng kailangan nila, company, lahat. At dito nakipag ang Amerika na para sabi ng Taiwan, para hindi tayo magaya ng Japan kasi ang Japan noon pinatawan, imbis na bumibili siya ng chip sa Amerika, hindi na siya nakabili kasi pinatawan na siya ng 100% na tax. So, withdraw. Atras ang Japan. So, hindi na rin sila nakakabili ng ang tawag nito, microchips. So, ang China, on the other hand, ang China, nung malaman ng Amerika na ang microchips na binibili din ng China ay ginagamit naman laban sa kanila. So, blinak na niya lahat ang China. Hindi na nila pinabili ng microchips dahil ginamit na ang microchips laban sa buong mundo. Parang ganun ang nangyari. So, that's why ngayon, ang tinitira naman ng China is yung Taiwan kasi dito nanggagaling ang magagandang ang mga inventions ng Amerika ng microchips. Pero, at the same time, last year, nagtayo na rin ang Amerika ng sarili na katulad ng China. Pero ganun pa man, iniingatan pa rin nila ito, ang Taiwan. Ang Taiwan, no? Ganun pa man, iniingatan pa rin nila ang Taiwan na hindi ito malusob. Kung ganun na lang ang tapang ng presidente noon na ididigma siya tapos hindi siya natitinag kasi alam niya kung ano ang kakayanan ng kanilang protection dyan sa bansa na yan. So, kung nangyari yun, na una ko sinasabi na unang mag-aano rito ng kaguluhan ay ang Amerika, China. At ang susunod nito, pag ang Japan umangat, panahon pa natin ito, umangat siya sa pagdating sa war, alyansa at umangat ang Japan. Tuloy-tuloy ito papuntang Paris. At pagdating doon sa Paris, doon na sila magkakaisa. Pero this time, ang Amerika para tiletang manghihina. Pero ang western part ng Amerika ay lalakas pa rin kasi ang mga soldiers dito ay magkakaroon sila ng what we call this, submission sa ating mahal na Yahweh. Maghingi sila ng tulong. So, kaya lang hindi na ganun ka lakas ng katulad ng dati. Ganun nga, hindi parang ganun nangyayari. And then pag nabuo lahat ito ng mga alliances sa Paris, ito na yung direction nila. Wala pa itong rapture pero malapit na. Darating sila doon sa what we call this, sa Israel. Sa Israel naman sila, paikutan na nila doon ang Israel. So wala nang matatawag ang Israel dahil okay, hanggang doon na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa. Hallelujah. At mula sa susunod, atin pong bibigyan ng din. Hallelujah. Amen. Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai.
עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide.